Magandang hapon sa inyo mga obese friend. Ngayon ay ganap na 2:30 na ng hapon. Yung dinner ko, hindi ko sure kung na-picturean ko. Pero ang aking, ang last meal ko kagabi is mga 6. So 7 ako mag-start. So 7 yung last meal ko. Timad siya. 7, 8, ngayon 2 na eh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Is 19 hours na. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yeah. 19 hours fast ako today. So, ang plano ko, ang goal lagi is TMAD. So, ngayon, gusto ko pakita yung meal ko. Ito yung meal na pin-prepare ko today. Ito, pupay na laga. So, ang dinner ko yata kagabi is yung half nito, soup. Kasi nga, sinisipon ako. Tsaka, meron akong 3 egg dito. Sunny sideways. So, yan ang aking food, sunny side up. So, ngayon, chika ko lang sa inyo kung ano nangyari nung nakaraan. So, dumating yung mga relatives ko namin. And then, nung kinagabihan, di ba marami na akong kinain. OMAD yun eh. So, kumain pa ulit ako sa labas. Kumain kami dyan sa may Pasay. Ang pangalan is Gogigo. So, doon kami kumain. Sa may Pasay yan. Along ano yun eh, makapagal yata siya. Kung hindi ako nagkakamali, OMAD ako noon the next day. So hindi sinasadya pero kumain kami sa labas kasi. So kumain ako ng pata na ano, alam na natin, restaurant yun eh. So posibleng inflammatory yung patang yun kasi wala kaming pwedeng makain. Kasi nakakaya naman din kung yung mga kasama namin kumakain at kami nakatunganga lang doon sa tabi. So nag-order na lang kami ng concept na lang tayo ni Coach Dave ng good, better, best principle. So yun na yung pinaka better na food na pwedeng kainin dahil alam natin may seed oil pa rin yun at saka posibleng may MSG. So tignan natin kung ano mangyayari sa akin sa mga susunod na araw. Check ko na lang kung nagga-gout ba ako after natin kumain. Matagal na akong hindi kumakain sa restaurant ng ng mga may MSG or seed oil. Tignan natin sa mga susunod na araw kung anong magiging effect. Sana wala, hopefully, dahil pata lang naman yung kinain ko, wala naman akong ibang kinain iba. So ganun din sa sa Gogigo na sanggapsal na may shabu-shabu. Hindi ako order ng soup nila, order lang ako ng sarili kong soup. Ang sarili kong soup? Ang technique ko pag kumakain ako sa mga shabu-shabu, nag-order lang ako ng plain water at saka yung container. Tapos ako na lang mismo maglalagay ng salt. Nagbabaon kami ng pink salt, si Pinky Swear. Kung hindi nyo pa kilala si Pinky Swear, isa siyang yung inikot-ikot na gano'n na salt. Wala sa akin, nasa nanay ko siya. Siya may hawak ng kay Pinky Swear. Dahil kapag lumalabas kami, normally siya yung kasama namin, si Mother. Imagine nyo, dami nangyari Umaga, nag-Green Hills kami. Tapos namasyal sa BGC. Tapos pumunta dyan sa Venice Piazza, sa Taguig, sa may amin. Tapos dumiretso kami ng Tagaytay nung kinagabihan para lang mag-kape. Ganun namin kamahal ng kape. Pumila kami doon sa Tagaytay. Ang haba-haba ng pila. Kaya kung may nakakapanood na Tagaytay dyan, grabe pala pila dyan sa inyo. Pero anyway, kahit pa paano nag-enjoy naman kami at napakaganda ng weather. Malamig. So, alfresco kami. So, dahil sa alfresco, ano nangyari? Di ito. Albarado ang isang butas ng ilong ko. So kahapon di ako pumasok dahil masama pakiramdam ko. At yun nga, parang nadadry yung lalamunan ko. So kakainom to ng kape na cold. So ever since mahina talaga ako sa cold na drinks. Lalo na kapag ginagabit na hamugan na ako. So nag-weak yung ko dun. Yung weak yung katawan ko sa ganun. Pero gayon pa man, after one day ng pahinga, hindi na ako sinisipon ng malala. So medyo barado lang. Hindi naman barado totally, pero parang alam mo may sipon ka pero nakakahinga ka naman ng maayos. So at wala ring ubo, hindi siya tumuloy ng ubo. Normally kapag ako nagkakasakit, tumutuloy ubo. So ngayon hindi ko alam, posibleng yung pagiging low carb natin, yung low carb lifestyle is nakatulong sa ating immune system na hindi na ako 1 week kapag nagkasakit. Kapag ako nagkasakit talaga, never nangyari sa akin na overnight na nga sipon. Never overnight lang din ang ubo sa akin. Ngayon nangyayari na yung overnight to 2 days. Hindi tumatagal. So ako mismo sa aking sarili na nakikita ko na effective talaga yung lifestyle na to dahil
nag-work sa akin. Hindi ko lang sure sa iba. Sana, hopefully, ang prayer ko, yung ibang mga naglo-low carb, iwasan nyo lang po mag-cheat. Malaking bagay yon. Yeah, sabihin na natin talaga, minsan darating kayo sa point na makakain kayo ng mga pinagbabawal na pagkain sa low carb. Lalo na mga katulad ko, nakakain ako inflammatory food. So, may posibleng effect yun sa gout ko. Sana wala ha. Tsaka may MSG. So, posibleng may effect sa gout ko. Hopefully, walang mangyaring ganun. I-report ko sa inyo, mga sir, mga ma'am, kung ano mangyayari sa aking status. Gusto ko, i-treat nyo ako as a guinea pig at the same time. Na during sa process ng aking paglo-low carb, ketovore, meat-based, is makita nyo kung ano nagiging effect. So, hindi lang para to sa inyo, sa mga nakakapanood, kundi para sa mga future na magiging lahi ko na baka maging obese. Kasi may lahi kami, may sa dugo na namin na pagiging obese, lalo na sa father side. Sa mother side, hindi masyado, pero marami rin may diabetes sa mother side ko. At saka may stroke din. So, hopefully, makatulong ako sa mga tao makakapanood nito. Di natin alam, baka may mas magandang health na findings na lubas someday na may mas maganda para sa low carb. Pero sa generation ko ngayon, ito po ang nakikita kong makakatulong pansamantala sa ating mga tao. So, kakain muna po ako ng lunch hanggang sa susunod na lang po, mga obese friends, mga ka-obese friend dyan. Basta tandaan nyo iwasan nyo mag-cheat. Low carb all the way. Kailangan ko ng asin. Dahil asin, pink salt. Woo! Dami Pag low carb, huwag matakot sa asin. Sarap. Sabi nga ni obese friend, I'm your lab guinea pig, so big, ang inyong best friend, obese friend. Bye-bye. Ingat po kayo, magandang araw. Have a blessed day.